Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong Setyembre kumpara sa parehong buwan noong 2024. Sa construction sector, posibleng nakaapekto ang investigasyon sa mga flood control project. Sa Visayas at Mindanao naman, asahang makakaapekto ang lindol at mga bagyo. Nakatutok si Maki Pulido. Matapos ang may 2 buwang paghahanap, bigo pang makahanap ng trabaho ang bagong graduate na si Rika. Mahirap po sobra. Kasi sabi daw po, pagkatapos mo daw po mag-graduate, yung trabaho na daw po yung maghahanap sa'yo, pero hindi po talaga ganun. Problema rin niya nga abot daw sa 1,000 pisong gastos para sa requirements tulad ng NBI, police at medical clearance. Siyempre po, gusto ko po agad tumulong po sa parents ko pero hindi pa po. Medyo umaasa pa rin po, like pang pamasahe po, ganun po, sa parents pa rin po. Sa pinakahuling survey ng Philippine Statistics Authority, bahagyang tumaas sa 3.8% ang mga walang trabaho nitong September 2025 kumpara sa 3.7% noong September 2024. Katumbas yan ng 1.96 milyong unemployed nitong Setyembre mula sa 1.89 milyong walang trabaho sa parehong panahon noong nakaraang taon. Pero kung ikukumpara sa August 2025, bahagyang bumaba ang bilang ng mga unemployed nitong Setyembre. Kumpara noong September 2024, bumaba rin ang bilang ng underemployed o mga may trabaho pero hindi buo ang bilang ng oras sa trabaho nitong September 2025. Pero kumpara sa datos noong August, mas mataas ang underemployment rate nitong Setyembre. Si Gerald, on-call driver, kaya 3 araw lang sa 1 linggo may trabaho. Ilang buwan na rin siyang naghahanap ng full-time work pero bigo pa rin hanggang ngayon. Meron akong college, high school na anak. Tapos mga gastos namin sa bahay, hindi ko kaya ng on-call lang, ng hindi full-time, dapat full-time. Para makasurvive yung pamilya namin. Sa sektor ng construction na italang may pinakamataas na underemployment pero sa sektor ding ito ang tumaas ang bilang ng trabaho. Posibleng may epekto ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control project ayon kay National Statistician Dennis Mapa. Posible na may mga workers but the workers are not able to or a number or a portion of the workers hindi nagkaroon ng 40 hours job. Some of them are hired, let's say, as temporary hand or partial lang yung kanilang work done in that particular week. Wala pang datos sa epekto ng lindol at bagyo sa Visayas at Mindanao pero sabi ng PSA, may epekto ito sa bilang ng mga mawawalan ng pinagkakakitaan sa mga apektadong rehiyon. May mga weeks na titigil ang economic activity sa isang area, for example. So that would have impact. But of course, pwede naman na sa ibang lugar magkakaroon naman ng pagtaas. Pero dahil bare months na, posibleng dumami ang trabaho sa ibang lugar, partikular sa service at retail sector. Steady rin sa 1.7% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng bilihin, kaya mas may engganyo ring gumastos ang mga mamimili. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng Bagyong Tino na nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility, may isa pang nagbabadyang sama ng panahon at posibleng maging super typhoon. Ang detalye kaugnay sa bagyong tatawaging Uwan at mga dapat paghandaan, ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Vicky. Mga kapuso, hindi pa nga nakakabangon ng marami mula po sa hagupit ng Bagyong Tino. Pero kailangan ng paghandaan ang isa pang bagyo. Nasa labas pa yan ng Philippine Area of Responsibility pero habang lumalapit sa Pilipinas ay lumalakas at posible pang maging super typhoon. Dahil yan sa init at moisture sa dagat kung saan po ito mabababad pa ng ilang araw. Simula po sa Sabado ng gabi o di kaya naman sa Linggo ay posibleng unti-unti nang maramdaman ang bagsik ng Bagyong Uwan. Mga kapuso, itinuturing na super typhoon ang isang bagyo kapag ang lakas po ng hangin nito ay nasa 185 kilometers per hour o higit pa. At yung ganyang hangin o ganyang po kalakas na hangin ay mas mabilis pa sa maximum speed limit ng mga kotse sa mga expressway. Kaya kapag ganito kalakas ang bagyo, umaabot ang babala ng Pag-asa hanggang sa signal number 5. Yung ganyang hangin po mga kapuso ay kayang sumira ng mga bahay at ibang istruktura, lalo na po yung mga gawa sa light materials.
Pwede rin makapagpadapaya ng mga palayan at makapagpatumba ng mga puno at poste. Yung lawak naman ng bagyo sa ngayon ayon po sa Pag-asa, nasa 700 kilometer yung radius o mahigit 1,000 kilometro na ang diametro. Ang ganitong lawak kaya pong sakupin ang buong Luzon at ilang bahagi ng Visayas kapag lumapit pa po yan at kapag nag-cross na dito sa landmass. Magdadala rin po yan ng maraming pag-ulang nasa 200 millimeters o higit pa. Ayon po sa Pag-asa, hindi po inaalis ang tsansa na maging kasing tindi rin ng ulan na ibinuhos ng Bagyong Tino. Kaya kung magtuloy-tuloy po yan, ay posible ring magdulot ng mga pagbaha o landslide. At mga kapuso, nandyan din po ang panganib ng malalaking alon at storm surge na pwedeng umabot ng lagpas 3 metro o lagpas 9 na talampakan. Sa ngayon ay huling namataan po ang bagyong may international name na Phuong Nguyen sa layong 1,660 kilometers. Yan po ay dyan sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 75 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 90 kilometers per hour. Ito po sa ngayon ay almost stationary o hindi po halos gumagalaw. Pero sa latest forecast track po ng Pag-asa, posible itong pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility. Maaari pong bukas ng gabi o Sabado ng madaling araw at tatawagin na natin sa local name na Uwana. Pagpasok po nito dito sa Philippine Area of Responsibility ay unti-unti po yang lalapit at tutumbukin naman itong bahagi po ng Luzon. Ayon po sa Pag-asa, posible itong maglandfall sa northern or sa may central Luzon, posible nga po na dito sa may Isabela or Aurora area. Pero mga kapuso, sa cone of probability na tinatawag, ito po yung may highlighted part dito sa ating mapa. Yan po yung nagpapakita ng iba pang posibilidad doon po sa magiging track nitong bagyo. At yung kasama po dito ay ito pong halos buong Luzon. So dapat maging handa po from dito sa extreme northern Luzon. Kasama po ang Batanes, Babuyan, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Bicol Region at maging dito po yan sa ilang bahagi ng summer provinces. So ibig sabihin, ito po yung mga lugar na posible po na daanan o tamaan din nitong bagyo. Depende po yan kung ito po iaakyat pa o di kaya naman po ay bababa yung track sa mga susunod na araw. At pwede pang magbago ang forecast kaya patuloy po natin itong tututukan. Mga kapuso, sa ngayon po ay hindi pa naman ramdam yung epekto nitong nasabing bagyo pero mas mainam po kung maagang mapaghandaan. At eto naman mga kapuso, sa ngayon yung trough extension po ng dating Bagyong Tino ay may natitirang epekto pa rin dito sa ilang bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo na sa Palawan at pati na rin sa Tawi-Tawi. At patuloy naman po ang paglayo niyan at sunod na tinumbok ang bahagi po ng Vietnam. Apektado rin ng amihan o yung northeast monsoon ng ilang bahagi po ng ating bansa at meron din tayo na localized thunderstorms na magdudulot din po ng mga pag-ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas na umaga may tsansa ng ulan. Dito yan sa ilang bahagi ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Ilocos Provinces at pati po dito sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces. Pagsapit ng hapon ay may mga pag-ulan na rin sa iba pang bahagi po ng Northern at ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at ganoon din dito sa ilang lugar sa Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi rin po dito may mga kalat-kalat na ulan. Dito yan sa bahagi po ng Mindanao pati na rin sa may Central and Eastern Visayas. Kaya doble ingat pa rin lalo na kapag may thunderstorms, posible po ang mga malalakas na ulan. Sa Metro Manila, may chance pa rin po ng localized thunderstorm sa ilang lugar bago po yan magtanghali at pwede pong maranasan din sa ibang lungsod pagsapit ng hapon o gabi. Yan po ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Hindi sapat ang mga uri ng flood control project na itinayo sa Cebu tulad ng dike para pigilan ang malawakang pagbaha tulad ng idinulot ng Bagyong Tino ayon sa DPWH. Sinang-ayunan niya ng UP Resilience Institute na nagbigay ng mga epektibong solusyon kontra baha. Nakatutok si Ian Cruz. Nilunod ng baha ang maraming lugar sa Cebu at marami sa binagyo ang kinailangang i-rescue sa mga bubungan. Meron pa namang mahigit 400 flood control project noon na ginastusan ng halos 27 billion pesos. Binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mga lungsod ng Talisay at Mandaue sa Cebu kahapon. Hindi raw kinaya ng mga dike at revetment ang malaking tubig na bumuhos. Sabi ni Dizon, di sapat ang mga flood control projects
lalo sa may Mananga at Butuanon River. Dalawang rivers ang ang talagang umapaw ng todo-todo, no, yung Mananga River na nag-originate sa mga bundok sa Cebu City pababa ng Talisay, at yung Butuanon River nanggagaling din sa mga bundok sa Cebu City pababa naman papuntang Mandaue. So yung mga nakita nating mga grabeng pinsalang dinulot dun sa dalawang ilog na malalaki. Kung titingnan sa isumbong mo sa Pangulo website, may 19 na flood control project sa Mananga River na nagkakahalaga ng 2 billion pesos. Lahat dapat tapos na base sa date of completion. Ang Butuanon River naman may 17 flood control projects na may halagang 1.4 billion pesos. Ang dike can only take you so much, no? Ibig sabihin, pag normal na baha o normal na ulan, okay, kaya ng dike, ha? Pero yung mga ganitong klaseng mga once in 20 year na bagyo, hindi kaya yan. Puro dike, puro revetment. Ang problema, hindi lang yon ang flood control. Ang isa sa mga pinaka-importanting flood control, yung pagkokontrol ng daloy ng tubig na nanggagaling sa upstream ng isang ilog pababa. Yun ang wala. Sabi rin ni Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng UP Resilience Institute and NOAA Center, hindi dike ang solusyon sa baha. May mas epektibo at murang solusyon kontra baha, lalo na ang nararanasan lamang minsan sa isang buhay. Panghuling konsiderasyon nga raw ito. Una, dapat daw maibalik ang forest cover na nawala nitong nagdaang 2 dekada. Dapat magkaroon ng retention basin na pwedeng imbakan ng tubig. Dapat may flow-through o maraming mini dams. Dapat may mga rainwater harvesting at mga pumping station para mailabas kaagad sa ilog papunta sa dagat ang tubig. Yung dike na yon magiging mas epektibo pa kasi nabawasan na yung baha. So yung ngayon na palaging dike, mas malaki na yung baha, aapaw. Pero kapag in-exhaust mo muna, ginamitan mo muna ng paraan, no? Naglagay ka ng mga iba-ibang mga solusyon, patong-patong na solusyon, tsaka ka mag-iisip ng dike para maging epektibo siya, mas mura at mas sustainable. Sabi ni Dizon, sa inisyal na nakita nila, papalo sa 50 billion pesos ang flood control project sa Cebu mula taong 2016 hanggang 2025. Ang Cebu Province ay ikalawang probinsyang may pinakamaraming flood control project sa bansa base sa isumbong mo sa Pangulo website. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, hindi naman biro ang lakas ng ragasan ng baha sa Compostela, Cebu, kung saan pati 3 cargo truck inanod. Tumama tuloy sa ilang mga bahay ito. 25 na ang patay sa buong bayan. Live mula roon, nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan. Email binalot na lungkot ang isang barangay sa bayan ng Compostela sa Cebu dahil sa daming nasawi matapos masalanta ng bagyong Tino. 12 na katao ang nasawi. Matindi ang pagdadalamhati ni Dixie Kapuyan habang yakap ang kabaong ng nasawing mga kamag-anak. Ang 2 niyang anak na si Kyle at bunsong si Angel, pati ang nagdadalang taong manugang na si Jonalyn. Before ana namatay, before ang trahedya, sir, anapit sa 2 murag nagpahiwatig na gyud ba? Ang kani silang duha magsigig sabak na ako katong laki ang tao ni anak siya nga ma. Angel, ayaw ginig biya. Kuyog na ako, Angel, ha? Ayaw biya si Alin ug akong anak bantay. Pagkamatay nila, sir, na rescue nagtapat taon silang duha, sir. Nasa trabaho si Dixie nang mangyari ang malawakang baha sa barangay Tamyaw sa bayan ng Compostela. Ang isa pang anak ni Dixie na si Ashley Chanel ang nag-iisang nakaligtas sa insidente. Ayon sa kanya, nakaakyat sila sa isang bahay at inakalang ligtas na silang lahat. Pero nang ano rin ng rumaragasang baha ang mga cargo truck, dito na sila nahulog sa tubig. Ang pagkatagak na ako, di ba yun ko kay ba mo lang mo istorya. Ako manghod ka, mauyot ta to siya.
Kay nakakupot makog baboy nga patay. Murag hiwala kong salbabida, makupta na unta na ako kung mangot pero nabuhian ako. Kay nalumos ko, kay di ko kamamlangoy. Swerte lang ko kay akong buhok na sangit sa dakong kawayan maong napataas ko. Sa kabuuan, nasa 28 na individual ang nasawi sa bayan ng Compostela. Sa barangay Tamyaw, halos na wipe out ang mga bahay. Dito na rin inanod ang 3 cargo truck na dumagan sa mga bahay sa lugar. Nasaksihan pa ng mga residente ang inanod ng mga residente na humihingi pa ng tulong. May isang tao na yumaka pa sa puno ng nyog. Nanay nanganod rin mga balay, tabang-tabang nang langoy digto, muna nga kinsa may nga mutabang sad nila nga maglisod sa may kilaw makain tubig. Ayon sa kapitan, may 12 katao pa ang pinaghahanap. Isa ang bahay ni Rosalino Bugtay, ang tinangay ng baha. Nakaligtas ang kanyang pamilya, subalit nasawi ang kanyang mga kapatid at pamangkin. Ayon sa kanya, baka ligtas pa ang kanyang kamag-anak kung napasama ang lugar sa flood control project. Giputol ra nila kay ang sumpay anito araman didto sa unahan. Unta to kung duna ni nahuman ni dire sa imong tanaw. Masipti gid ang among bahay nga ri. Og nahuman pa. Natagpuan na rin ang bangkay ng 2 sa 4 na natabunan ng landslide sa barangay Sapang Dako sa Cebu City. Patuloy ang BFP Cebu City sa kanilang retrieval operation upang mahanap ang 2 pang individual na natabunan. Email sa latest data ng Cebu PDRRMO, umabot na sa mahigit 120 ang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino sa buong Cebu. Email. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Hindi pa man lubos na nakabangon mula sa pinsalang dulot ng lindol, panibagong pagsubok naman ang kinakaharap ng mga kababayan natin sa Cebu matapos manalasa ang Bagyong Tino. Sa kabila ng unos, handa namang umagapay ang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation para sa mga apektadong residente. Lubog sa makapal na putik ang sitio Isla Verde sa barangay San Isidro, Talisay sa Cebu matapos ang malaking bahang dulot ng Bagyong Tino. Halos hindi na nga raw makilala ang mga kabahayan at nagkalat pa sa paligid ang mga nasirang gamit. When the volume of water was too much to carry na sa dam, bumigay yung damming natin na artificial damming. So a large volume of water went down. So that's why si Isla Verde was one of the sitios na hard hit talaga ng flooding. Ang ilan, pilit pang isinasalba mga kahoy na pwede pang pakinabangan. Pero karamihan sa mga residente, nananatili na ngayon sa evacuation center dahil wala nang babalikang ligtas at maayos na tirahan gaya ng pamilya ni Ellen. Dati na raw nilang naranasan ang ganitong pagsubok noong 2021 dahil sa Bagyong Odette. Ngunit ngayon, tuluyan ng inanod ang kanilang mga ipinundar na ari-arian. Paano kami magsimula muli kasi wala kami pira. Hirap-hirap. Lahat kami hirap ngayon. Nanghingi lang ako sa mga kamag-anak ko para na may makain ang pamilya ko. Kaya sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, agad tayong nagtungo sa Barangay San Isidro upang maghatid ng tulong. 1,000 pamilya roon ang nakatira natin ng food packs. Nagsimula na rin tayong mamahagi ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo sa Silago, Southern Leyte. Sa mga nais makiisa sa isinasagawa nating kabi-kabilang relief operations, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit cards. At katuwang ng GMA Kapuso Foundation, nananawagan din ng tulong si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes para sa mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Tino sa Visayas. Mga kapuso, sa gitna ng pinsalang iniwan ni Bagyong Tino sa Visayas, maraming nawalan ng tahanan, pagkain, kabuhayan at mga mahal sa buhay.
ngunit kailanman hindi nawawala ang malasakit ng bawat Pilipino. Kaya sa tulong po ng Kapuso Foundation, makakarating po ang inyong donasyon sa mga pinaka-nangangailangan mula sa relief goods hanggang sa pagtulong sa kanilang muling pagbangon. Pwede niyong bisitahin ang gmanetwork.com/Kapuso Foundation para sa detalye kung paano kayo makakatulong. Kasi lahat ng tulong, maliit man o malaki, ay siguradong may magandang patutunguhan. Maraming salamat mga kapuso. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Kinilala si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, at iba pa sa Ting Ting's list, The Elegant Filipinas 2025 Gala Night. Dahil yan sa contribution nila sa kanilang larangan, kagandahan ng puso at pagbibigay ng inspirasyon at tulong sa kapwa. Layo ng event na bigyang diin ng saysay ng mga Filipina na higit pa sa kanilang pisikal na kagandahan. Being elegant, I think it's a way of life. It's not really what you wear or, diba, parang, or what you own. It's how you live. It's not about beauty lang talaga. So mas maganda pa rin na ine-extend natin yung tulong natin sa ibang tao. Sparkle turned 30. At bilang pagunita sa milestone na yan, magkakaroon ng malaking selebrasyon dahil turning Sparkle's biggest at brightest stars. Gaganapin yan sa MOA Sky Amphitheater, SM Mall of Asia sa November 15. Bisitahin ang social media accounts ng Sparkle GMA Artist Center para sa ticketing details ng Sparkle 30th Anniversary Concert. Nag-noise barrage ang mga inmate ng Malabon City Jail para iparating ang kanilang mga hinaing sa pagkain, issue sa dalaw at mahigpit na pamamalakad umano ng warden. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ganito ang tagpo sa loob ng male dormitory ng Malabon City Jail bago mag-alas 2 ngayong hapon. Nagkumpulan sa harap at rooftop ang ilang mga persons deprived of liberty o PDL at hinihingi na ibaba ang warden. Isa ring ulit-ulit na isinisigaw, upo talong at puro na lang sinabawang upo. Unang rumesponde ang mga taga-BJMP NCR kasabay ng mga pulis at ilang tauhan ng SWAT na humimpil sa palibot ng dormitory. Sa simula pa lang, malinaw nang may kinalaman ng isinagawang noise barrage sa hinaing ng mga nagprotestang inmates sa loob ng City Jail. Kung ano ito, inaalam pa raw ng maigi ng BJMP kasabay ng kanilang de-escalation o pakikipag-usap sa bawat cell leader. Kakausap natin at kakausapin natin yung mga cell leaders, yung mga leaders dito sa loob ng facility, kakausapin natin para talagang talakayin kung ano man po yung kanilang nirereklamo. Kung talagang legitimate yung kanilang mga concerns, ay a-action na naman po natin. Pero sa paunang impormasyon, ang tinitingnang mga dahilan, issue sa dalaw at posibleng mahigpit na pamamalakad ng warden na si Jail Chief Inspector Franz Tondang Iw na 3 buwan pa lang daw sa pwesto. Pamamalakad, maaari sir kasi nga po, ganang part naman po kasi ng procedure natin sa BJMP, yung pagpapalit ng mga warden. So maaari, hindi po natin kumbaga isinasantabi yun na nahigpitan sila, maaaring nahigpitan sila, maaaring iba yung pamamalakad. Bandang alas 5:30 ng hapon, nagbabaan ng mga PDL at ganap na natapos ang noise barrage nila. Ayon kay Malabon City Mayor Jenny Sandoval, problema sa dalaw at pagkain ang ilan sa mga pangunahing hinaing na iniharap sa kanya ng mga mayores na kinausap niya. Meron po silang naging mga hinaing tungkol sa dalaw, tungkol sa conditions ng food nila. Sumigpit, tas parang feeling nila naging unreasonable. So, dinetail naman nila kanina, magkakaroon ng investigasyon. So, syempre, ayoko rin naman ma-preempt kung ano yung kalalabasan ng investigasyon, di ba? Dahil marami rin naman silang tinutukoy na mga kawani, hindi lang naman si warden. Hindi ko masabi exactly kung kulang ba ang pagkain or hindi ayos yung trato sa pagkain nila. So, doon natin iimbestigahan. Pero sabi ko nga initially magbibigay na rin ako ng food para makatawid din dun sa problema nila.
Simula ngayong araw, relieve muna sa pwesto ang kasalukuyang warden ng Malabon City Jail habang iniimbestigahan ng hinaing ng mga PDL. Yung tumawag siya sa akin, ang report niya nagkaroon ng ganitong noise barrage, and then tinanong ko siya anong reason, nabigla din daw siya, nagulat siya at hindi niya alam kung ano yung dahilan. At tuwing nagtatangka siya na makipag-usap ay ayaw siyang kausapin. At lalo parang nag-iinit yung ulo ng mga PDL natin pag tuwing haharap siya. Kaya minabuti natin na huwag na lang muna siyang makita. Bagaman kinumpirma ng BJMP na kasama sa reklamo ng mga PDL ang pagkain, nilinaw nitong may iisang menu na sinusunod sa lahat ng mga pasilidad ng BJMP. At ang posibleng nagkaproblema, komunikasyon sa pagitan ng mga tauhan at mga PDL. Nasa warden po yan. Yung kung maganda siya mamuno, kinakausap niya yung mga PDL natin at binibigay niya yung tamang serbisyo, yung legal, yung policy. Actually po lahat ng policy ni BJMP ay para sa ikabubuti. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng nirelieve na warden ng Malabon City Jail. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko nakatutok 24 oras. Lagpas 100 na ang nasawi kasunod ng paghagupit ng Bagyong Tino base sa pinakauling tala ng Office of Civil Defense. Pinakamaraming nasawi sa Cebu na umabot sa 71. Sumunod ang Negros Occidental at Negros Oriental. 127 naman ang nawawala at 82 ang sugatan. Sa pinakauling tala naman ng NDRRMC, 6.3 million pesos na ang tinatayang halaga ng pinsala ng Bagyong Tino sa infrastruktura. Sinabi ng abogado ni dating DPWH engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza na hindi pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo. Pag-aaralan daw nila ito at tiniyak na tutugon. Kabuoang 1.6 billion pesos ang sinisingil ng BIR kina Hernandez, Mendoza at Henry Alcantara matapos silipin ang kanilang financial transaction, property, mga business interests at iba pa. Lalong laban-laban at wala nang bawi-bawi sa pagsubaybay sa Encantadia Chronicles Sangre, lalo't nagbabalik ang nakakagigil na character ni Rochelle Pangilinan na si Agane. Maghanda na ring sumayaw sumunod sa sex bomb sa kanilang reunion concert. Makichika kay Aubrey Carampel. Maligayang pagdating sa Balaa, Perena. Hindi mo man lang ba kami babatiin ang iyong dama? Agane. Kurna. Napanood ng muli sa Encantadia Chronicles Sangre ang mga kinaiinisang karakter ni Agane at Hagorn. Maligayang pagdating sa aking bagong kaharian, Perena. Muli ang ginampanan ni Rochelle Pangilinan at John Arcilla, kaya nostalgic ang feels ng Telefantasia. Ang surreal nung pakiramdam na nagkita-kita kami sa set at talagang babalik ang mga hator dito sa Encantadia. Kaya nung nagkita-kita kami nila Glyza, nila Kuya John Arcilla, bumalik talaga yung mga alaala namin noong 2016 and syempre may pressure na dapat ay mas galingan namin ngayon. Sa eksena, napunta ang Ivdre ni Perena sa Balaak at laking gulat niya na mga pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya. Kabilang ang pumanaw na amang si Hagorn. Maraming salamat po at hindi kayo natakot sa amin Parang mas na-excite kayo na nababalik ang Hagorn, Agane, Gurna. Sobrang grateful po. Nagkaroon ulit ng ganitong klaseng sabihin natin reunion. And speaking of reunion, may isa pang reunion na pinaghahandaan si Rochelle. Ito ang Sex Bomb Girls Reunion Concert na gaganapin sa December 4 sa Araneta Coliseum. Para sa mga pinalaki ng sex bomb para lumaban at di bumawi, get ready na raw na get out! Abangan nyo ang mga guests namin. Marami, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Napakarami po. At syempre, pinaghahandaan namin yan. Katulad ng pagsalubong nyo sa amin, sa mainit yung pagtanggap sa concert po sa lahat ng pinalaki ng sex bomb. So, maraming salamat po.
Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky Emil. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. 49 na araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po rito sa Liloan, Cebu. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.